siya po ay babalik. At hahayaan na lamang ho ba natin ang mga taong itong ligaw na mapunta sa apoy ng impyerno? Hahayaan na lamang ba natin yung ating pong mga kaibigan, yung ating mga kamag-anak, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pong mga kapitbahay na kung saan ay tingnan na sila po ay pupunta sa impyerno habang tayo ay papunta sa langit? Salamat sa Diyos sa mga nagbahagi sa atin ng Ebanghelyo sapagkat hindi sila natakot. Sila po'y nagbigay ng panahon, sila po'y nagbigay ng oras upang tayo po'y bahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Without them, wala tayo ngayon at hindi natin tiyak ang ating buhay na walang hanggan at hindi ko tayo pupunta sa langit sa piling ng Diyos. Meron po tayong kunting mga rito na kung saan ay hango po sa internet, paki-slide. Ayan. So babasahin ko lamang po at sundan po ninyo. An international agency released a report concerning a global population. The report was called Global Trends 2015. According to the report, world population is increasing at the rate of 10,300 per hour, 243,300 per day, or 1 billion per year. According to the Population Institute founded by the United Nations, there are 6.5 billion people living on the planet Earth. The death rate worldwide is 3 souls died every second, 180 souls every 60 seconds, 19,400 souls every 60 minutes, 249,600 souls every 24 hours, 7,488,000 every 30 days, and 91,104,000 every year. The life expectancy from 1965 to 1970 was 54 years old. From 1985 to 1990 was 62 years old. The Philippines has an average of 66 years life expectancy. Male has 64 and female has 60. Malayo pa ako. It is estimated that we are reaching the world with the gospel at the rate of 3 to 4 million souls a year. It is estimated that 3 billion people who are alive today have never heard the clear presentation of the gospel. It means there would be 7,500 per hour, 180,000 per day, 6,400,000 per month, and 65,700,000 per year will die and go to hell. We must take an honest look at personal soul winning in our country. Metro Manila has a population of 14 million people. Many will die and go to hell every 10 hours without even hearing a clear presentation of the gospel. The Philippines has around 70 million population, 2007 census po yan. It is estimated that only 10% of those who heard the gospel to respond to it. Suppose that there is 10% heard the gospel every year and another 10% responded on it. We will be having 700,000 believers a year. It takes 100 years to evangelize the whole Philippines if the population stops at 17 million. But today, sabi po sa bagong census po natin, ay more than 90 million na po tayo. At possible na abutin pa ng 100 billion kasama yung mga unregistered na naroon po sa mga kaluklukan o suksukang lugar na hindi ko naabot ng kanila pong census. Cavite is one of the most evangelized provinces of the Philippines. Magalang po tayo dyan. Sabi po ng Dawn 2000. It has a population of 2,856,765,000. Gusto ko kong ipakita sa inyo yung susunod na data. Ayan. Hango po sa Dawn 2000. Kung titingnan po ninyo ang Cavite, naka-highlight po yung Bacoor at yung pong Dasmariñas. Sa Dasmariñas, sa aming pong lugar, isang malaking kagalakan na meron na po kaming 355 registered o confirmed evangelical churches. Meron po kaming 73 barangay at meron po kaming barangay na wala pang simbahan na 10 barangay. At meron po kaming population na almost 600,000 na sa ngayon. So, ibig pong sabihin,
yung pong 355 churches ay dapat magkaroon ng miyembro na 1,567. Ganun ho kalaki. Kabuti na lang yung COG, marami sila, 7,000. Habang kumukunti naman yung mga Southern Baptist churches kasi napunta ng COG. Imagine that. Nagagalak po kami dahil kami ngayon ay meron na 67 members. So 1,500 na lang yung i-reach out. Ang Bacoor, na kung saan nandito po kayo, ay meron pong 208 confirmed churches. Ang inyong barangay ay meron din po kayong 73 barangays. Meron din po kayong 29 barangay na wala pa hong simbahan. Compare Dasmariñas sa meron na lamang pong 10. At siguro ngayon, may mga nag-church planting na dyan. Ang inyong population ay halos sa 500,000 na rin. So, ibig pong sabihin, bawat simbahan po ng Bacoor ay dapat pong magkaroon ng miyembro na 2,121. Kaya bilis-bilisan niyo yung loan nyo para makapagtayo kayo ng malaking simbahan. Kasi kailangan nyo abutin ang 2,000 people to reach out the whole Bacoor. Di ba? So sana maisama nyo ito sa inyong pangarap. Ilan kayo ngayon? Halimbawa, 60 kayo. So ilan na lang? Buti na lang. 1,960 na lang ang inyong aabutin para kay Kristo. Ha? Kaya isipin nyo, kung ang bawat pastor lamang ang magbabahagi ng Ebanghelyo sa bawat simbahan, o kaya kahit meron kayong 10 na lay workers, bayaran man ninyo sila and the rest of the members ay hindi na mag-witness at yung 10 na lang. Isipin nyo kung gaano kabagal yan. Tapos yung population pa ngayon ay padagdag ng padagdag. Diba? Pero kung bawat mananampalataya ay teryo, puputok ang Christianity sa buong Cavite kung tayo po ay sama-samang mag-ibanghelyo. At maaabot po natin ang ating mga pangarap. Alam na ho ba ninyo, nasabi na ho ba sa inyo na inyong mga pastor, na ang Eastern Cavite at ang Casbisi ay nagkakaroon po ng pag-uusap ngayon to unite these two associations for the purpose of mission. Kasi matagal ko na akong pangarap at matagal naming pangarap na maabot yung pong upland area. Alfonso, wala ko tayong Southern Baptist. Yung pong Maragondon, doon to kung meron tayo, wala. Nahit, meron ako tayong isa. Pero yung upland, wala ko. Yung mga tropang seminaryo, wala ko. Southern Baptist Church. Kaya nagkaroon po ng effort to unite itong dalawang associations for the purpose of mission. At sana magkatuluyan. Nagliligawan pa ho ngayon yung mga moderators. At sana magkatuluyan. Dahil ito yung malaking hakbang ng mga Cavite Southern Baptist Churches papunta sa gawain pag-mission. Kapatid, marami pa tayong tatakbuhin. Expected ng Panginoon na bawat sa atin ay maging bahagi sa Ebanghelyo ng Diyos. Expected ng Panginoon na bawat isa sa atin ay magkaroon ng kunting sakripisyo. Bawat isa sa atin ay kailangan magkaroon ng spirit of urgency. Sa isa pong pamayanan na kung saan ay nasa tabing dagat. At ayon po sa pag-aaral ng pamayanan na ito ay napakayaman pagdating po sa lamang dagat at yamang dagat. At higit po sa lahat sa kanilang mga isda. Minsan ay meron pong isang taong nag-aral sa kalagayan ng kanilang karagatan at kanila pong ibinahagi sa kapitan at ibinahagi po doon sa ibang maraming mga tao. At ang sabi niya, ang inyong karagatan ay napakayaman sa isda. Maaari ba tayo mangisda? So sa madaling sabi, ito pong researcher na ito ay umalis. Subalit, walang nangisda. Pero nagkaroon ng malaking burden yung pong Kapitan Del Barrio at ang sabi niya, mag-usap tayo kung paano natin i-harvest ang napakayamang lamang dagat o mga isda dito sa ating karagatan. Ang sabi po ng mga tao sa kanilang pagpupulong, sige po Kapitan, tayo po ay maganyaya ng isang napakahusay at magaling na speaker na magsaseminar sa atin kung paano manghuli ng isda.
So, ibig pong sabihin sila po'y naganyaya at nagkaroon po ng whole day seminar